Hello mga ka-G and Mel! Happy New Year! So andito na tayo sa part 2 ng pag-prepare namin ng aming handa nung bagong taon. So si mama ang nakatoka sa paggawa ng biko at ako naman ay nagpakulo ng tubig para sa macaroni. At nang kumulo na yung tubig na may punting mantika ay kinuha ko na kaagad ang macaroni para maluto na. So ayan, binuhos ko na kaagad at habang binubuhos ko yung macaroni ay niluluto naman ni mama sa kabilang lutuan yung latik na piniga niya kanina na niyog. At kumuha na rin ako ng mga lamas para sa spaghetti at pansit na lulutuin mamaya. So yan na nga, malapit na matapos yung biko ni mama at naluto na rin yung macaroni ko. Kaya naman inahon ko na siya para lumamig. At ayan, natapos ko na siya na ilagay lahat sa lagayan at nabanlawan ko na rin to. Sinunod ko na naman tong spaghetti, nagpakulo na naman ako ng tubig sa kaldero. Pinahiwa ko na din pala kay Billy yung karne na pansahog lang sa pansit. At hindi pwedeng mawawala sa New Year ang pancake ni Mother, so ito na nga ginagawa na niya. Ito talaga ang hindi ko makakalimutan na handa tuwing bagong taon. So ayan, kinuha ko na yung spaghetti noodles dahil kumukulo na yung tubig. At nilagay ko na rin siya kaagad. Hinati-hati ko siya para magkasya sa kaldero. At ayan, nailagay ko na siya lahat sa kaldero at hinalo-halo ko na rin siya para hindi magdikit-dikit. At meron ditong batang marites na tumitingin habang ako'y nagluluto. Mag-chef cook manggaling inipuhon. Inutusan ko pala dito si Billy na maghiwa ng mga lamas para sa spaghetti at pansit para dire-diretso na rin tayo mamaya magluto. So ayan, naluto na yung spaghetti noodles at iaahon na naman natin ito. Titikman muna natin pala to kung lutong-luto na talaga. Nilagyan ko pala muna siya ng tubig para mabanlawan at mabilis nang lumamig. So ayan na nga, inahon ko na siya at nilagay ko na siya sa lagayan. Sinimula na pala ni mama ang macaroni salad pero pinatapos din niya sa akin dahil masakit na daw yung kamay niya. So nilagay ko na yung mga natirang mga sangkap para sa salad. So yan, binuhos ko na yung kaong at yung nata de coco. So hinalo ko na lamang siya ng very light at nakalimutan ko pala maglagay ng creme densada. Kaya binuksan ko tong isang lata ng creme densada. Para siya yung magsilbing tamis ng inyong pagmamahalan. Ay, ba't napunta doon ang usapan? Anyways, yun yung ang nagpapatamis at nagpapadagdag creamy sa ating salad. Iba talaga pag creme densada, 2-in-1 na. May cream ka na at may condense ka pa. At pwede hindi ka na maglagay nito ng Nestle cream kasi 2-in-1 na siya. Pero dalawa kasi yung nabili namin na all-purpose cream kaya nilagay ko na rin yung isa para creamy na creamy talaga. Sayang naman din yun kung hindi magagamit at nilagay na rin ni mama yung raisins na natira. O diba, ang sarap-sarap naman, ang daming sahog. So andito na naman yung batang marites, tumitingin na naman sa aking ginagawa. Naku po, ay nakalimutan ko na naman ang paglagay ng cheese, kaya hiniwa ko na lang muna to. After nito ay tapos na yung macaroni salad natin, pwede na to ilagay sa ref para lumamig na. Sa edad na 14 ay marunong na magluto tong batang ito na si Billy. Hindi lang marunong, masarap din siya magluto. Kaya nagpresenta siya na daw magluto ng pansit. Ginisa na niya yung mga lamas na hiniwan niya kanina. At sinunod na niya inilagay yung karne. Nailagay na niya pala yung pansit at repolyo. Unti lang pala ang inilagay namin na gulay para hindi kaagad mapanis. At tinimplahan na niya ng toyo, dinagdagan niya unti kasi medyo namuti-muti pa yung mga pansit. Nilagyan na din niya ng paminta at magic sarap, dagdag pampalasa sa pansit. Mekas-mekas lang ng very light and then tapos na, luto na yung pansit. So update lang tayo sa pancake ni Mother, nakapagluto na siya ng isa. Pinalinisan ko na din pala sa bunso namin yung pasayan para ready na mamaya pagluto ko nito.
So it's my turn. Ako na naman ang magluluto. Inuna ko muna tong spaghetti at na-ready ko na rin yung mga sangkap nito. So naigisa ko na yung mga sangkap niya at hinalo-halo ko na ito. Nilagyan ko siya ng unting tubig para hindi siya masyadong malapot yung sauce. At inilagay ko na din yung cream densada. Unti lang yung nilagay ko para hindi masyadong matamis. At naglagay na rin ako ng cheese para maghalo yung tamis at alat ng sauce natin. So no need na maglagay pa ng asin. And then nilagyan ko na siya ng paminta. Hinalo-halo ko muna para matikman ko kung sakto na ba yung lasa nito. At nung tinikman ko ay parang may kulang pa sa alat yung lasa kaya nilagyan ko na lamang siya ng asin kasi kung maparami yung cheese para nakakaumay naman din kaya konting asin na lang nilagay ko. So tingnan nyo guys, ang aking niluluto. Tada! Pinakulo ko muna yung spaghetti sauce bago ko siya haluan ng noodles para naman maluto yung mga hotdog at corned beef na nilagay ko. Lagyan natin yung spaghetti. So yan na yung spaghetti. So ito na yung spaghetti natin. Nilagyan ko na din pala siya sa ibabaw ng pinaghalong cream densada at all-purpose cream na natira kanina. At pati cheese. Inimbento ko lang to kung masarap ba lagyan ng cream sa ibabaw. At ang susunod ko na naman lulutuin ay yung shrimp. At dahil basa na yung damit ko sa pawis ay nagpalit na ako kaagad. So sinimulan ko na lutuin yung pasayan. Instead na butter, margarine na lang ang inilagay ko kasi nakalimutan ko pala bumili. Yun na lang ang ginamit ko pang gisa. Buti na lang talaga mayroong margarine sa ref. So ayan, ginisa ko na yung mga lamas. Inuna ko muna tong bawang. At inamoy pa talaga niya, oh. And then yung sibuyas. At panghuli yung luya. At nilagyan ko pala siya ng onting mantika kasi onti lang yung margarine na nailagay ko. So inantay ko na lamang na mag-brown yung mga bawang, luya at sibuyas. And after that, ilalagay na natin yung hipon. At tinimplahan ko na ito, nilagyan ko na siya ng paminta at magic sarap. Nilagyan ko na din siya ng asin at asukal para maghalo yung alat at tamis. Tinakpan ko muna siya ng ilang minuto para maluto yung hipon. And then, tcharan! Luto na yung hipon. Kung kailan panglas na yung niluluto ko ay nasugatan pa ako sa kamay. Nakakainis naman. Dinagdagan ko kasi yung bawang at sibuyas kaya ayan tuloy, nahiwa tuloy yung kamay ko. Ang sakit-sakit talaga noon. Ayaw pa tumigil pagdurugo ng kamay ko. Napakatulis pa naman yung kutsilyo dahil bagong bili. Bahala may sugat basta matapos ko lang to paghiwa at na maluto na tong adobo ko. Ay akala ko multo si Carl lang pala sa likod, pinakialaman yung video ko. Hinalo-halo ko pa kasi yung marinated pork ribs bago ko siya iluto. So ayan, ready na yung mga sangkap ko. So ayan, naglagay na ako ng mantika at igigisa na natin yung mga lamas para sa adobo. And after that, inilagay ko na yung mga ribs. Hinati ko lang pala siya kasi ipiprito ko pa yung kalahati. At hinalo ko muna siya saglit at tinakpan ko mga ilang minuto para maluto yung karne. Inilipat ko muna yung kaldero kasi magsasalang ako para pamprito. So chinik ko muna tong adobo ko at tinimplahan ko na lang siya kaagad. Nilagyan ko muna siya ng pamintang powder, durog at buo pati na rin dahon para mabango yung adobo ko. So nilagyan ko na siya ng toyo, suka na maanghang, at magic sarap. At nilagyan ko na din siya ng asukal para medyo matamis. So ayan, hinalo-halo ko muna siya. At pagkatapos ay tinakpan ko ulit ng ilang minuto para lumambot yung karne. Habang nag-aantay ay isinalang ko na rin itong ipiprito ko. Sa wakas panglas na talaga tong niluluto ko. So ito na yung mga nailuto naming handa para sa bagong taon.